Ano ba naman yan, Vince? Di ka nag-iingat, pambabangga ka. Niingatan ko pa naman to. Bigay sa akin to ni tatay eh. Ayan, iniingatan mo yan. Eh kahit 10 piraso, kaya katambilan yan eh. Eh eto nga iPhone ko, hindi ka na malaglag. Kung nalaglag to, may pambayad ka ba? Di ba wala? Kasi mahirap ka. Kayabang mo naman, Vince. Dati mahirap na naman kayo ah. Wala nga kayong makain. Ang liit pa ng bahay niyo. Tapos ngayon, mayabang ka na. O bakit? Babalik ako. Oy, Enchong Vince, ano yan? Bakit kayo nag-aaway? Eto kasi tayo eh. Nagkabungguhan kami, tapos nalaglag yung cellphone ko. Tapos nilalit pa niya yung cellphone na binigay niyo sa akin. Vince, hindi naman sa kinakapihan ko dun sa Enchong. Pero totoo ba yung sinabi niya? Totoo naman eh. Namumurahin na yung cellphone ng anak mo. Tulad ng cellphone ko. Tsaka sinabihan ako yan, dati daw ako mahirap. Kaya doon ako lalo nagalit. Pangyabang mo palang bata ka eh. Gusto mo tinisin kita eh. Saka mo pa kayo ng tabi mo eh. Tama na yan. Bata yan. Baka nakakalimutan mo. May utang ka pa sa tatay niyan. Sorry, buti na lang pinaalala mo. Bin, sorry ah. Joke lang yun ah. Posensyo eh. Uy, Nico. Sorry sir. Susubo ko kayo sa tatay ko. Nico. Yari ka. Uy, joke lang yun. Huwag ka mag-alala, Vince. Bukas na bukas, kakausapin ko yung abogado natin. At titignan ko kung anong mga dapat pwedeng gawin sa kanila. Masok ka na sa kotse, uwi na tayo. Sige po, tay. Sir, may bakante pa ba sa trabaho mo? Pasok mo naman kami ni Isko. Tapos na kasi yung trabaho namin kay Ate Juliet eh. Ay, Nico, wala eh. Pero pag nagkaroon, sasabihan ko kayo. Salamat sir pa. Sabihan mo na lang kami kapag meron para magkatrabaho kami ni Isko. Huwag kayong mag-alala mga tol. Basta pag may bakante sa trabaho ko, sasabihan ko agad kayo. O Joseph, bakit pinagtulong-tulungan nyo tong anak ko? Bakit nyo pinagalitan? Ang tatandaan nyo na bata pa tong anak ko ah. Bakit pinagtutulungan nyo? Anong pinagsasabi mo, Nad? Pinagsabihan lang namin yung anak mo, hindi namin pinagalitan. Eh anong gusto mong palabasin, Sep? Nagsisinungaling tong anak ko? Hindi naman sa ganun, Nad. Ganito kasi yung nangyari. Nakita ko kasi yung anak mo, tsaka yung anak ko na nag-aaway. Kaya nilapitan namin nila Nico. Tapos yung anak mo, sinabihan lang daw na dating mahirap, bigla na lang nagalit. Tapos sinabihan ko lang naman yung anak mo ah. Di ba totoo naman na galing kayo sa hirap? Na kung hindi ka lang tumama sa loto, hindi kayo mayaman ngayon. May mali ba sa sinabi ko? Nakakainis kasi kayo eh. Bakit niyo pa kasi kailangan sabihin na nanggaling kami sa hirap? Eh nandidiri nga kami sa pinanggalingan namin dati. Nad, tingnan mo sinasabi ng anak mo. Sa tingin mo, tama ba yan? Parang mali na ata yung tinuturo mo sa anak mo eh. Nico, huwag kang umusap dyan. May utang ka pa sa akin. Tsaka bago mo ako sitayin sa mga tinuturo ko sa anak ko, ang isipin mo muna kung paano mo mababayaran yung mga utang mo sa akin. Ano, may pambayad ka na ba? Uy Nad, joke lang yun. Ganun kasi napapanood ko sa TV. Alam ko kasi maangas eh. Siya nga pala, yung utang ko sa'yo ha, bukas ko na babayaran. Pasensya na. Alam mo naman ako, komedyante. Frank. Siguraduhin mo lang yan, Nico ah. Tsaka siya nga pala. Ito, tatandaan yung 3. Subukan yung ulitin yung ginawa niyo sa anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na sampahan kayo ng kaso. Pasensyahan tayo. Vince, tara na. Tara po, tay. Grabe na talaga yung ginagawa na yun, Nad. Siguro, umiwas na muna tayo sa kanya. Anong ibig sabihin mo, Sep? Tatalikuran na ba natin si Enad bilang kaibigan? Hindi mga tol, kaibigan pa rin natin siya. Iiwas lang tayo. Kasi parang ayaw niya na tayo makasama eh. Oo nga, tama kayo. Pag nakita natin si Enad, umiwas na lang tayo. Uy Nico, mas maganda siguro magbayad ka muna ng utang bago ka umiwas. Oo nga, Nico. Magbayad ka muna. Mga tol, pansin niyo ba? Halos 1 linggo na hindi nagpupunta dito sa Enad ah. Oo nga eh. Tsaka nakapagtaka, hindi niya ako sinisingil. Pabayaan nyo na. Mas mabuti na rin siguro yun. Para hindi na tayo nagtatalo-talo. Tama ka dyan, Isko. Tsaka mukhang kinalimutan na talaga tayo ni Enad. Kaya hindi na siya nagpupunta dito. Eh mga tol, di kayo inaasikaso ni Enad yung pagsampa ng kaso sa atin? Hindi naman siguro mga tol. Kasi sabi sa atin ni Enad, kapag inulit daw natin pagalitan si Vince, tsaka niya tayo kakasuhan. Tama na yan, mga tol. Huwag nyo nang pag-usapan yan. Kumain na lang tayo ng siomay sa taas. Siguro nga, mas mabuti pa. Tara. Tara. Vince,
Ito ka na lang muna Bibili lang ako tubig. Sige po, tay. Teka, boss. Kilala kita. Ay, boss. Mawalang galang na po. Sino po ba kayo? Boss, di mo ko naaalala? Sigurado ka? Teka, paano ba? Sige. Boss. Ako yung minsan na lumapit sa'yo para humingi ng trabaho. Kaso, di mo ako nabigyan ng trabaho eh. Pero maganda ron, binigyan mo naman ako ng pera. Binigyan mo ko ng 100. Naaalala ko na. Yung sa construction site, yung pinapagawa kong bahay. Ba, sensado ka na. Mukhang gumanda na buhay mo ah. Kaya nga, boss. Medyo binimenas lang. Siya nga pala, boss. Pwede ko bang itanong sa'yo kung sino yung contractor nung pinagawa mong bahay? Napapadaan kasi ako doon. Makikita ko yung bahay mo, ang ganda na. Sige. Yun lang ba? Bibigay ko sa'yo yung number ng contractor ko. Ay, sige, boss. Maraming salamat. Boss, pwede bang pakitype na lang yung number? Buti na lang talaga, nakita kita. Ito number nung contractor ko. Tawagan mo lang pagka gusto mo. Salamat, boss, ha. Siya nga pala, boss. Baka gusto mo madagdagan yung pera mo. May alam ako. Kasi hindi yung dahilan. Kaya nakapagpagawa rin ako ng magandang bahay. Teka, totoo ba? Sigurado ko ba niyan, boss? Oo, hindi lang madodoble o matitriple ang pera mo. Nakadepende sa'yo yun. Pero mas maganda kung tamaan mo yung jackpot. Talaga, boss? Sige, boss. Baka pwedeng kunin ko yung Facebook mo Sige, sige. para madali kitang mahanap. Ito Facebook ko. Chat mo na lang ako, boss, kung kailan mo gusto. Panigurado ako, madodoble yaman mo. Paano, boss? Dito na ako. May asikasuhin pa kasi ako eh. Sige, boss. Antayin niyo na lang tawag ko. Sige, boss.